dumalo sa private event ng Ling Realm. Pakiramdam ko ay mas malapit na ako sa ideal na buhay. Salamat sa mabuting gabay sa tabi ko. Ma'am, isinama ni President ang Liu Cixi sa gabi ng Ling Realm at sinabihan akong huwag sabihin sa iyo. Mabuti. Hindi ko inaasahang muling maglakas loob kayo. Nahamunin ang aking limitasyon. Salamat, President Shen. Unang beses kong sumali sa ganitong klaseng sosyal na pagtitipon. Hindi ko ito nararanasan dati, ngunit ginamit ko ang imbitasyon ni At. Magagalit kaya si At? Paumanhin, Cixi ang aking asawa. Ang nagpahiya sa'yo. Itong pagtitipon ay bilang kompensasyon sa'yo. Magsaya ka at huwag mahiya. Ako na ang bahala sa trabaho at pakikisalamuha. Walang paliwanag. Masaya ang huling pakikipagtulungan. Asawa ni Assistant Manager Yao. Tiningnan ni President Shen ang phone pero hindi sumagot. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa loob ng 10 segundo, kung wala akong matanggap na paliwanag, panagutan mo ang kahihinatnan. Akala ko'y sapat na ang huling pangyayari para magtanda siya. Hindi ko inaasahang muling hahawakan ang aking pinakamaselang bahagi. Ang sulat na ito ay mula sa namatay na unang pag-ibig ni Shen Muhan. Ang huling bagay na iniwan sa kanya, gusto kong makita. Alin ang mas mahalaga, ang sulat na ito o ang isang kapalit? Suchiaoy, huwag mo itong hawakan. Yueyu, huwag ka nang mag-away, pwede ba? Pag-usapan natin pag-uwi ko, hindi ba pwedeng ganon? Ay on ang speaker. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko, ay on ang speaker, Shen Muhan. Ang respeto ay mutual dahil ayaw mo ng disente. Huwag kang magalit sa akin. Paumanhin sa abala, narinig ko na. May kasama si President Shen na baguhan sa pagtitipon kaya tumawag ako para kumpirmahin. Yueyu, hindi ganoon ang nangyayari. Kami ay karaniwang magkatrabaho lang. Talaga? Karaniwang magkatrabaho, magbibigay ng kwintas na 1,000,000 sa kanyang assistant para dumalo sa ganitong klaseng pagtitipon. President Shen, bakit isang bagong assistant ang isasama? Ano ang magiging mukha ng asawa? Shen Muhan, wala akong pakialam sa relasyon ninyo ngayon, ngunit ngayon, gusto kong sampalin mo siya ngayon din. Pwede kang tumanggi, pero pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Boss Shen. Nasaan ang hinihingi ko? Ngayong gabi. Ginawa ko na ang sinabi mo na wala na rin ako ng mukha. Nasiyahan ka na ba? Ako ba ang nagpahiya sa'yo? Hindi mo ba dapat magpaliwanag sa akin? Ano ang ipapaliwanag ko sa'yo? Ilang beses na kitang sinabihan.
Wala akong relasyon sa kanya, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Shen Muhan, para maniwala ako hindi sa sinasabi mo, kundi sa ginagawa mo. Pinasakay mo ang isang assistant sa katabing upuan na para sa akin. Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Pumalit siya sa akin sa party. Ano ang iisipin ko? Hinayaan mong mag-post siya ng selfie para magmayabang. Inisip mo ba ang dignidad ko? Nabasa ko ang resume ni Liu Cixi. Wala siyang kakayahang maging assistant mo. Ginawa mo siyang sekretary mo. Dahil kamukha niya ang unang niligawan mo. Naaalala mo ang iba sa kanya, di ba? Shen Muhan, tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin. Mahal mo ba ako? Wala ako sa nakaraan mo. Pero ayokong mawala sa hinaharap mo. Mahal kita. Kaya ang mga mahalaga sa'yo, hindi ko gagalawin. Pero huwag mong pababayaan ang pagmamahal ko, sige? Yu. Pasensya na. Shen Muhan. Ito ang una at ang huli. Pangako ko. Wala nang susunod. Ikaw na baguhan lang. Junior assistant, walang karanasan sa pagtanggap at pakikipag-ugnayan. Hindi ka bagay sa opisina ng presidente. Hindi mo na kailangang mag-duty. Ako ang executive assistant. Iniutos mo sa akin ng walang pahintulot ng presidente. Hindi ka ba natatakot? Hindi mo magawa ang trabaho mo. Gusto mo pang ipagtanggol ka ng presidente. Kung hindi ka kontento sa desisyon ko, lumipat ka na sa ibang departamento. Hayaan mo siyang umiyak sa reception area. Nakakawalang gana tingnan, tanggalin na lang kung hindi kaya. Walang magawa ng maayos, paano ka nakapasok sa kumpanya? Ano ang nangyari? Si Assistant Manager Yao, siya. Anong karapatan niyang tanggalin ka? Baka naman nagalit na naman sa akin ang ate ko. Sumama ka sa akin sa opisina. Kung walang pahintulot ko, walang sinuman ang may karapatang paalisin ka. Ako ang nagpapasahod sa iyo, ako ang nagbibigay ng sweldo. Tapos abusuhin mo ang iyong kapangyarihan para tanggalin ang mga tao ko. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Sino ang mga tao mo? Tanggal ka na. Bukas, umalis ka na. Siksiksi ang papalit sa posisyon mo. Naiintindihan mo? Simula ngayon, si Liu Cixi na ang aking assistant. Malayang makakapasok siya sa kahit anong lugar sa kumpanya. Tapos,
5 o 6 na taon na si Assistant Manager Yao sa tabi ni Boss Shen. Mahusay siya, hindi siya nagkukulang, tapos dahil lang kay Liu Zizi, tatanggalin siya ni Boss Shen. Tama, isang tulad ni Liu Zizi na walang alam sa negosyo ng kumpanya. Ay maaring palitan si Assistant Manager Yao? Grabe naman si Boss Shen. Sixi, simula ngayon mayroon na ako. Walang mga api sa'yo. Salamat, Boss Shen. Pero si Assistant Yao ay matulungin ni At. Kung malaman niya na tinanggal mo siya, siguradong magagalit si ate. Tinanggal ko siya dahil nararapat sa kanya. Huwag mong isipin ang nararamdaman ng iba. Pero nag-aalala pa rin ako. Paano kung personal na hanapin ako ni At? Ako, Tungkol kay Subsiaoyu. Ako na ang bahala. Hindi na niya lalapas-tanganin pa. Nandito ka na. Tingnan mo ang aking inaral na flower arrangement. Subsiaoyu, sinabi ko na sa'yo. Hayaan mo na siya. Bakit ganyan ka kabintangin? At saka, anong karapatan mo para paalisin siya? Huwag mong isipin na dahil asawa ka ng presidente. Maaari ka nang magmalabis. Ang iyong pag-target sa kanya ay lumampas na sa hangganan ko. Kaya akala mo, ako ang nang-aapi sa kanya sa trabaho. Akin ang kumpanyang iyon. Ang mga tao ko mananatili sila o alis. May karapatan ka bang makialam, Subsiaoyu? Sobrang nakakadismaya ka. Para sa isang assistant, pati ang respeto sa pagitan natin. Ay wala na. Boss Shen, siguro alis na lang ako para hindi na ako makita ni At. Tatanungin kita ulit. Sigurado ka ba? Na dahil sa isang assistant, mag-aaway tayo? Naaalala ko, sinabi ko. Iyon na ang huli. Subsiaoyu, sinabi ko rin. Hayaan mo na siya. Lumampas ka na sa hangganan ko. Kung ganoon pa rin ang iyong pag-isip, ako ang aalis. Akala ko, ang aming kasal ni Shenmuhan ay isang pagsasama. Ang pagiging disente ay matagal nang nawasak. Matagal nang nabutas ang kahon ng pagiging disente. Ang pagsasamang ito ay hindi na mapapanatili. Tulungan mo akong ihiwalay ang aking mga ari-arian mula sa Shen Group. Gusto kong magdiborsyo. Diborsyo. Ngunit, pagkatapos ng kalahating buwan, may isang salusalo sa lumang bahay ng mga Shen. Sinabi ni Lola Shen, lahat ng miyembro ng pamilya Shen ay naroroon. Kailangan ko bang kanselahin ito ngayon? Huwag. Ang salusalong ito ang tamang panahon. Sa loob ng kalahating buwan, hindi na bumalik si Shenmuhan. Sumama sa Pangulo Shen sa peak auction. Talagang iba ang pinakamataas na antas ng auction. Sinabi ng Pangulo, karapat-dapat ang mga babae sa lahat ng magagandang bagay. Salamat sa pagprotekta sa akin. Napakaini at napakasaya. Salamat, Pangulo ko. Shenmuhan, dahil ayaw mong ipagpatuloy ang pagsasamang ito ng disente. Hindi na rin kailangang tapusin ito ng disente. Yiyu. Nasaan si Muhan? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Nanay, nasaan siya? Dapat kayong magtanong sa kanyang assistant. Shenmuhan ay hindi na umuwi sa loob ng kalahating buwan. Yiye, anong nangyari sa inyo ni Muhan? Bakit napakalaki ng inyong away? Nanay, si Shenmuhan dahil sa isang bagong assistant na. Kamukha ng kanyang unang pag-ibig ay sumalungat at naging kaaway ko. Hindi lang siya ipinagtanggol sa kumpanya, dinala pa niya ito sa mga party. Para hiyain ako. Kalahating buwan na ang nakalipas, inakala niyang ako ang nagpalis sa kanyang assistant. Sinugatan niya ang aking braso at maging mura ng mura sa akin. Ito. Shenmuhan, dumating ka rito agad. Kung hindi ka makikita sa loob ng kalahating oras, huwag ka nang bumalik habang buhay.
Yiye, ako at ang iyong ama ngayon ay bibigyan ng leksyon ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pahihintulutang magdusa muli. Tatay, nag-meeting lang ako. Huli ka pa sa salusalo? Kanino ka nag-meeting? Sabihin mo sa akin. I-verify ko. Magsalita ka. Naging pipi ka? Nasaan ang tapang mo nung nanakit ka ng asawa? Nanakit ng asawa. Suksi Oyoy, ano na naman ang ginugulo mo? Kailan kita sinaktan? Gago, nasugatan si Yuyu ng ganito. Ang tapang mo talaga. Pa, hindi ko siya sinaktan. Yuyu, huwag na tayong mag-away, ang daming tao ngayon. Uwi na tayo. Yuyu, Shen Muhan, magdiborsyo na tayo. Diborsyo. Bakit naman napunta sa diborsyo ang away na ito? Suksi Oyo. Dahil lang kay Luke Sixi, magdidiborsyo ka na sa akin. Yue, hindi biro ang diborsyo. Alam ni mama na nasaktan ka, ako ang bahala sa iyo. Ginawa mo ang kahiyahiyang bagay na ito. Alis na nga ang asawa mo. Gusto mo bang patayin kami ng mama mo sa galit? Anong ibig mong sabihin na yon? Pinapalayas mo ba si Yu para sa kanya? O sasabihin mo sa akin at sa papa mo? Napapalitan mo na ang asawa mo. Hindi po, tito, tita, talagang kami ni Boshen ay purely working relationship lang. Pa, ma, talagang kami lang ni Luke Sixi ay. Ordinaryong boss at empleyado lang. Suksi Oyoy, ilang beses na kitang sinabihan. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Naniniwala ako sa iyo. Alam ko, sa ngayon wala ka pa namang nagawang. Ano mang bagay na ikinakahiya ko? Eh bakit kailangan mong makipagdiborsyo sa akin? Dahil sa tingin ko marumi ka na. Binigyan mo ng 1,000,000 pisong kwintas ang isang katulong. Nakamukha ng unang nobya mo. Pinapalitan mo ako sa mga handaan buong 2 linggo. Kayong dalawa lang nang walang pakundangan. Kahit sa handaan sa probinsya. Kasama mo pa rin siya, Shen Muhan. Hindi ba't sinasabi mo sa akin na umalis na ako at ibigay sa kanya ang pwesto ko? Akala ko mabuting tao si Muhan. Pero ang ginagawa niya sa likod, mas malala pa. Ang pagpapalaki ng pamilyang Shen, napunta lang sa wala. Paano kung mailalaki akong kasama araw-araw? Magkasama kahit sa labas ng trabaho. Tapos sasabihin ko sa iyong trabaho lang kami? Anong mararamdaman mo? Shen Muhan, pinagawa ko na ang kasunduan sa abogado. Ipadadala sa iyo ng assistant ko. Kung wala kang problema, pirmahan mo na. Yuyu, Tumabi ka. May nakaschedule akong prenatal check-up mamayang hapon. Wala akong oras para mag-aksaya dito sa'yo. prenatal checkup. Anong prenatal checkup? Buntis ako. Yuyu, ibig mong sabihin. Huwag kang mag-isip ng labis. Ang bata ay hindi sa'yo. Ano? Anong sinasabi mo? Sabi ko, ang bata ay hindi sa'yo. Bakit? Pwede lang ba na ikaw at ang iyong maliit na assistant ay magkasama ng matamis at malakit? At hindi ako pwedeng makipagkwentuhan sa aking dating kasintahan? Shen Muhan, hindi mo ba ako binabati? Magiging nanay na ako. Suchoyu, huwag mo akong paglaruan ng ganitong biro. Sa kasamaang palad, hindi kita niloloko. Shen Muhan, ang pakiramdam na baligtad na niloloko ang iyong damdamin. Masarap ba? Hindi ko niloko ang iyong damdamin.
Ako at Siksiksi ay talagang relasyon lamang ng superior at subordinate. Walang paglabag, lalong walang pagtataksil. Walang paglabag. Ang iyong maliit na assistant sa social media ay malawakang nagpo-post ng inyong pang-araw-araw na gawain sa trabaho at pribadong pakikipag-ugnayan. Hindi mo ba alam? Kahit ang mga empleyado ng kumpanya ay nakapansin ng kakaiba at nagpaalala sa akin na mag-ingat. Sa palagay mo ba, hindi ito paglabag? Sa pagitan ko at Niksiksi ay malinis at prangka. Ginamit ko lang siya para pagsabihan ang mga taong nasa paligid ko. Hindi ko maintindihan. Bakit naging ganito ang sitwasyon sa pagitan natin? Ginang, talagang malinis ang relasyon ko at ni President Shen. Sumusunod ako sa kanya ng palagi dahil sa trabaho. Ako ang punong assistant ni President Shen. Kaya lahat ng bagay ay kailangang asikasuhin ng maayos, ngunit talagang wala kaming paglabag. Ganoon ba? Pagkuha ng aking imbitasyon, pagdalo sa piging bilang kapalit ko. Pag-upo sa lugar na para lamang sa akin at pag-iwan sa asawa ng presidente sa isang tabi. Ito ba ang iyong maayos na pag-aasikaso? Shen Muhan, ito ba ang punong assistant na sinanay mo ng isang buwan? Kahit na ganito ang sitwasyon, hindi ka rin dapat makipag-ugnayan sa iba habang wala ako, di ba? Nanay, tatay, ginawa lang niya yon para magalit sa akin. Si Suchia Oyoe, buntis siya sa anak ng iba. Tama ba ang ginawa niya? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro. Buntis nga ako talaga. Kung ikaw nakakapag-sweetan sa assistant, bakit ako hindi pwedeng magkaanak sa iba? Gago ka, kung hindi ka lumampas ng hangganan. Paano mangyayari ang ganito? Nanay, tatay, sinabi ko na hindi ako lumampas. Malinis ang relasyon namin ni Siksi. Hindi kayo naniniwala sa akin. Sa halip kay Suchioy pa kayo kakampi. Sa isang dayuhan. Dayuhan. Si Will, asawa mo yan. Sino ba talaga ang dayuhan? Ikaw ba'y nagtatanggol? Kay Liu Cixi, isang dayuhan. Nanay, tatay, nakita ninyo na. Sa kanya at sa akin. Wala nang saysay ang magpatuloy. May gagawin pa ako, hanggang dito na lang muna. You. Ilipat lahat yan, pati yung mga yan. Ma'am, yung nabasag na flower vase. Nagpadala ng bago ang may-ari ng flower shop. Nandito ka na. Tingnan mo ang floral arrangement na pinag-aralan ko. Ma'am, talaga bang maghihiwalay kayo ng mister? Dati, hindi naman kayo nag-aaway. Nabago na ang kasal na ito. Ito ang sweldo mo sa buwang ito. Umuwi ka na at magpahinga ng maayos. Salamat, ma'am. Pagkatapos pirmahan ang hiwalayan, ang hindi disenteng pagsasama na ito. Ang magandang pagsasama ay tapos na. Sisi, ang galing mo, bagong dating ka lang. Naging chief assistant ka na agad. Nga, hindi tulad ni Assistant Yao dati. 6 na taong kasama ang presidente, na-terminate ngayon. Walang kumpanyang tatanggas sa kanya, di ba? Sisi, kinilala ka ni President Shen. Tulungan mo kami sa harap ng presidente. Para umangat din kami, madali lang yan. Hoy. Na-terminate ka na, bakit ka pumunta rito? Ininsulto mo si President Shen. Hindi ka niya papayagang bumalik.
Kumusta po, madam? Siya ang aking tagapamahala. Vice Presidente ng Su Group. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, isang maliit na assistant lang. Tawagan ang AUC. Tanggalin ang 2 empleyadong chismosa. Sage po. Sabihin mo kay Shen Muhan. Pumunta siya sa conference room sa loob ng 15 minuto. Madam, may meeting po si Boss Shen. Baka wala siyang oras. Ganoon ba? Sabihin mo sa kanya. Nandito ako para pag-usapan ang diborsyo. 15 minuto. Kung hindi siya pupunta, maghahain ako ng kaso bukas. Kaya mo yan. Iniwan ko na ang posisyon bilang asawa ng presidente. Kung magiging asawa ka niya, nasa kakayahan mo na yan. Su Xiaoyu. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Hindi kita papayagang makipaghiwalay. Boss Shen. Pakicheck po ang mga nakasulat dito. Su Xiaoyu. Seryoso ka ba sa diborsyo? Malinaw ang hatyan ng ari-arian dito. Tungkol sa kumpanya, ang ating paghihiwalay ay hindi makakaapekto sa pakikipagtulungan ng 2 pamilya. Tungkol sa taunang kita, dagdagan ko ng 5% ang aking bahagi. Nagsorry na ako sa'yo. Bakit mo kailangang makipaghiwalay? Dahil sa tingin ko, marumi ka na. Ayaw ko na. Dahil ba ito sa tiyan mo? Ang bata at ang kanyang ama? Kaya mo ako iiwan? CJ. Mabuti. Kung ganoon, papayag ako. May resulta na ba ang ipinasuri mo? Kaninong anak ang dinadala ni Mrs.? Sino ang nakakasama niya? Boss Shen, si Yuriko, kamakailan lang, si Mrs. ay walang nakakasamang lalaki. Ano? Boss Su, bakit hindi mo sinabi kay Boss Shen na ang dinadala mo ay ang kanyang anak? Sa biolohikal, siya nga ang ama. Ngunit ang anak ko, hindi kailangan ng ganoong ama. Tunay na hindi niya ako pinagtaksilan. Ngunit ngayon, nanatili siyang matapat. Paano naman sa hinaharap? Hindi ko kailangang magsugal. Kaysa hintayin ang paglago ng mga punla bago maglinis ng mga damo. Mas mabuting pigilan ang mga kondisyon na nagpapausbong sa kanila mula pa sa simula. Tayo na. Ginang, sandali lang po. Pwede po ba tayong mag-usap? Presidente Su, kukunin ko na po ang quotes. Dito na lang. Wala akong oras para mag-aksaya ng panahon sa iyo. Ginang, sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Wala po kaming anumang relasyon ni President Shen. Ako. Tigil. Kung narito ka para magsabi ng mga walang kwentang salita, ayaw kong makinig. Ang mga intensyon mo ay halatang halata. Kung hindi mo dadalhin ang kwintas na itinapon ko. Napatuloy na ipinapaalala sa iba na ikaw ay mas mataas sa kanila sa puso ni President Shen. Isang espesyal na pagkatao. At hindi ka magsasalita ng walang ingat sa opisina kasama ang iyong mga kaibigan. Nagkukwento tungkol sa mga sikreto sa pag-akit sa boss. Paano mo nalaman? Dahil ako ang asawa ng presidente. Mas gusto nilang sabihin sa akin. Ang kanilang naririnig kaysa panatilihing sikreto ang iyong mga bagay. Kung hindi dahil sa iyong magandang kapalaran sa pagsilang, ano ang karapatan mong kasalan si President Shen? Isang mayamang henerasyon tulad mo, ano ang karapatan mong hamakin ako?
Hindi ba't dahil ako ang nakakapagpabago ng iyong posisyon? Kaya gusto mong makipaghiwalay kay President Shen? Makikipaghiwalay ako sa President Shen mo dahil nadudumihan na ako sa kanya. Hindi mo ba sinasabing kaya mong baguhin ang aking posisyon? Bakit hindi ka pa umakyat ngayon? Magmadali ka. Nagsasayang ka ng aking oras. Su Xiaoyu, huwag kang masyadong magyabang. Isa ka lang matandang babae at nagdadalang tao pa sa iba. Akala mo ba gusto ka pa ni President Shen? Una, kahit na mas matanda ako. 2 taon akong mas bata kaysa sa President Shen na iyong pinapangarap. Pangalawa, sa tingin mo ba, kahit na makipaghiwalay ako, garantiyadong makakakuha ka ng posisyon? Ang sampal na ito, matagal ko nang gustong ibigay sa iyo, aking kaibig-ibig. Bakit hindi? Kahit wala akong kasing yaman mong pamilya, wala ring koneksyon o background tulad mo, ngunit ang itsura ko ay halos kapareho ng kanyang unang pag-ibig. Maaari akong magdala ng magagandang alaala para sa kanya. Alam mo rin na ikaw ay isang kapalit lamang. Isang peking bagay na hindi mo alam kung kailan. Mawawalan na siya ng interes. Tama ba? Kung sa tingin mo ay mapoprotektahan ka niya, manatili ka lang sa kanyang tabi. Huwag mo akong galitin. Ako ay taong mapaghiganti at kadalasan ang paghihiganti ko ay hindi nagtatagal. Ano ang gagawin mo sa akin? Kung gagalaw ka sa akin, hindi ka palalampasin ni Boss Shen. Isang peke lang, gaano ba talaga ang halaga niyan sa puso niya? Malamang hindi mo pa alam. Yuyu, Boss Shen. Ang numerong tinawagan mo ay naka-power off. Sutsyoyu. Huwag kang mangarap na umalis sa tabi ko. Talagang hahanapin kita. Momay, ang galing mo naman sa suot mo ng sunglasses. Siyempre, magaling ang mommy kahit ano ang suot. Tara na. Yuyu. Akala ko magtatago ka sa akin habang buhay. Wala naman akong ginawang mali, bakit ako magtatago? Ayoko lang na istorbohin mo ang buhay ko. Yue, 5 taon na. Ayaw mo pa ring magpatawad sa akin. Lahat ng nangyari noon ay kasalanan ko. Wala na akong kinalaman kay Liu Cixi. Yue, naliwanagan na ako. Ikaw lang ang minahal ko. Patawarin mo na ako, please. Shenmuhan, tapos na tayo noon pa. Yuyu. Sa mga taong wala ka. Araw-araw akong nag-iisa sa malaking bahay na ito. Araw-araw kong iniisip. Bakit ko ginawa sa iyo ang lahat ng iyon, Yuyu? Alam ko na ang pagkakamali ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Shenmuhan, minahal kita ng 3 taon. Nung maghiwalay tayo, saka mo sasabihin ang mga ito sa akin. Hindi ba huli na ang lahat? Yuyu. Ako ang nagkamali. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para mabayaran kita. CJ, kailangan ko lang na gawin mo ang isang bagay. Sige, sabihin mo. Gagawin ko talaga. Iyon ay, mula ngayon, mawala ka na sa paningin ko. Huwag mo nang istorbohin ang buhay ko. Ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Mommy, nag-away ba kayo? Yuyu. Siya ba ang anak natin? Anak ko ito, wala kang kinalaman. Shenmuhan, 5 taon na ang nakalipas mula nang tayo'y maghiwalay. President Shen. Dumating na ang kapalit ng iyong unang pag-ibig. Yuyu. Sabi ko na sa'yo, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang talaga ang tanging mahal ko. Hindi na kita mahal. Yuyu. President Shen, itigil mo na itong katigasan ng ulo mo. Matagal na siyang hindi nagmamahal sa'yo. Ano ang ginagawa mo dito? Kung ang ginadala niya ay anak mo, bakit hindi niya sasabihin yon sa'yo? Matagal na siyang nagmahal ng iba.
President Shen, kapag pumayag ka, babalik tayo sa dati. Di ba? Kailan pa tayo nagsimula? Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag ka nang pumunta dito para hanapin ako? Wala ka ba talagang kahit isang salita na sasabihin mo sa akin? Ako lang talaga ang pinakaangkop para sa'yo. Su Xiaoyu, matagal na siyang hindi nagmamahal sa'yo. Dinadala na niya ngayon ang anak ng ibang lalaki. Niloloko ka lang niya. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mahal ko siya. Kusa akong nagpapaloko. Hindi yon totoo. Hindi dahil sa pag-ibig ka nag-asawa sa kanya. Umalis na siya ngayon. Hindi ba't isa itong kalayaan para sa'yo? Hindi mo ito maintindihan. Noong kasama ko siya, binubuo namin ang isang pamilya. Hindi lamang ito isang relasyon ng dalawang nag-ibigan. Yung simpleng relasyon na parehas lang pumayat. Shen Muhan. Kaya ko ring buuin ang isang pamilya kasama ka. Magkakaroon din tayo ng sarili nating anak. Ipinapangako ko. Mas babagay ako sa'yo kaysa sa kanya. Pagbubutihan ko ang pagiging asawa at ina. Ipinapangako ko, mas mamahalin kita kaysa sa kanya. Kahit anong ipagawa mo sa akin gagawin ko, hinding-hindi kita iwan. Huwag mong ipaghambing ang sarili mo sa kanya. Hindi ka karapat-dapat. Huwag ka nang pumunta dito para hanapin ako. Shen Muhan. Bakit? Bakit kahit na si Su Xiaoyu umalis na sa'yo, ayaw mo pa ring tanggapin ako? Mama, sino po iyong nandun na lalaki kanina? Isang taong hindi naman natin kaugnayan. Ngunit mo May, kamukhang kamukha ko siya, pareho ang aming mata. Pareho ang ilong, siya ba talaga ang aking daddy? Mommy, kaninang tiyo, binubuli ka ba niya? Bakit mo naman nasabi iyan, Momo? Dahil tuwing kausap mo siya, ganito na lang ang itsura ng mukha mo. Kung binubuli ka niya, kahit pa siya ang daddy ko, hindi ko siya tatanggapin, ayaw ni Momo sa kanya. Ang daday na magpapalungkot kay Mommy, ayaw ko. Ayaw mo ba talaga ng isang daddy, Momo? Bakit ko kailangan ng daddy? Isang Mommy ko lang ay sapat na para sa 10 daddy. Ang lakas ko nga, heto na ang superhero, hahaha. Hello, May bagong dating na Violet sa shop. Kailan ka may free time? Pumunta ka rito at tingnan. pupunta ako mamayang hapon. Sedge, hihintayin kita. Momay, si Tio Ling yung galing sa flower shop, di ba? Ikaw talaga, palihim na matalino. Bagaman gwapo si Tio Ling, kung ikukumpara sa aking mommy, malayo pa rin siya. Abay batang ito, ang dila mo lang ay tamang tamasa, hahaha. Xiaoyu, nandito ka na. Ito ang bagong dating na Violet. Tingnan mo kung gusto mo. Maganda rin itong isa. Magaling kang pumili, ito ay rose ng Freud, sumisimbolo ito ng karisma, na talagang tugma sa iyong katangian. Maganda ang pagpuri, gusto ko ito. Nga pala, ikaw ang nag-aalaga kay Momo sa bahay ngayon? Hindi naman masyadong abala ngayon, tingnan mo, may oras na ako ngayon. Para pag-aralan itong mga halaman. Naalala ko pa, noong unang pagpunta mo sa flower shop na ito, hindi ka pa marunong ng sobra sa pag-ayos ng bulaklak noon. Ngayon 1 taon na lang ang lumipas. Naman, magaling lang magturo siguro, Ling. Aba, tingnan mo ito. Pasensya na, ako. Anong ginagawa niyo dito? Yu, sino siya? Bakit ka nakipag? Bakit ang ganyan sa kanya? Shen Muhan, kung sino ang kasama ko. Wala itong kinalaman sa iyo, umalis ka. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Hindi mo ba nakikita na ayaw na niyang makipag-usap sa iyo? Ang usapin namin ni Su Xiaoyu.
Bakit kailangang makialam ka na isang dayuhan lamang? Shenmuhan, alamin mo ang lugar, hindi ito lugar para kang magwalang gawa dito. Yu, sumama ka sa akin. Lumabas tayo at mag-usap. Wala akong pag-uusapan sa iyo. Yu. Kung tama ang alam ko, di ba hiwalay na kayo ni Xiaoyu? Anong karapatan mo ngayon para kunin siya? Ang aming dalawa, ikaw na isang dayo. Anong kinalaman mo? Ako ang dayo? Ikaw ano ka? Isang nagmamalaking asawa. Tumahimik ka Tama na, Shenmuhan. Ano ba ang ginagawa mo? at hahayaan mo lang siyang magsalita ng ganyan tungkol sa akin. Siya ba hindi ba siya ang ama ng anak mo? Shenmuhan, nagkakalat ka. Ano naman? Isang lalaki sa flower shop, tagagawa ng gawaing bahay ang hanap mo. Suchioy, tayo dapat ang... Ano naman kung tagagawa ng gawaing bahay? Mas mabuti pa yan kaysa sa iyong may pangalan pero taksil. Kung talagang minahal at inalagaan mo siya, bakit ka naging asawa? Tumigil ka. Tama na, Shenmuhan. Kumalma ka. Paano ako kakalma? Yu. Pasensya na, Yu. Hiwalayan mo siya ngayon. Magbalikan tayo, okay? Hindi ko naman talaga naisip na hiwalayan ka, totoo. 5 taon na kaming hiwalay. Shenmuhan, sa pagitan natin. Wala nang koneksyon matagal na. Ayaw kong guluhin mo pa ang buhay ko. Okay. Kahit ayaw mong magsimula ulit sa akin. Pero hindi mo naman siya pwedeng piliin. Isang tagagawa ng gawaing bahay lang siya. Anong may bibigay niya sa'yo? Maaari kang makipag-flirt kay Luke Sixi. Wala akong pakialam. Ngunit gayon din kung sino ang kasama ko. Wala ka ring pakialam, Shenmuhan. Ayaw kong guluhin mo pa ang buhay ko. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Lumabas ka. Aalis ka ba o hindi? Okay, kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Aalis na ako. Salamat. Pasensya na, nakita mo ang kahihiyan ko. Walang anuman. Kakasabi mo lang. Bakit mo sinabi yon? Ang ibig mong sabihin. Yung sinabi kong ako ang ama ng bata? Pasensya na. Sa tingin ko kung ganun ang sinabi ko. Dapat umurong na siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ako ang muntik na makaapekto sa'yo. Xiaoyu, wala akong nakikitang mali dito. Basta huwag ka lang magalit dahil sa kanya, hindi ka karapat dapat sa kanya. Matagal ko nang binitawan yon. Medyo nagagalit lang. Ikaw. Naisip mo na bang ipakilala si Momo sa kanya? Kasi siya dapat ang tunay na ama ng bata. Hindi kaya kong alagaan ang anak ko, hindi ko kailangan. Nang ganun ang ama para kay Momo. Ama. Hindi dapat magkaroon ng ganong ama si Momo. Pasensya na, nakita ko ang gulo ngayon. Nalulungkot din ako para sa'yo. Pero, naisip mo na ba? Na humanap ng bagong tatay para kay Momo? Kasi, kung may ama ang bata, mababawasan ang pasanin mo. Pero, naisip mo na ba? Na humanap ng bagong tatay para kay Momo? Hindi ko pa naisip na humanap ng bagong ama para kay Momo. Sa ngayon, hindi ko nararamdaman na may kulang. Sa pamilya namin ni Momo, Ganun ba? Hoy! Sige, uwi na ako ngayon.
Ang tagal ko na sa labas, hinahanap na ako ni Momo. Tinatanong kung kailan ako uwi. Hanggang dito na lang muna. Itabi mo to, pati yung kay Freud, kunin ko na lang sa susunod. Sa susunod na lang ako kukuha. Sage, Mauna na ako. Anak, yung babaeng gusto mo no ng huli. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya sa'yo? Kailan ka magkakapag-asawa at ipapakilala sa akin? Ma, bakit ka nagmamadali? Hi. Anak. Hindi ba ako dapat mag-alala? Sa buong araw, halaman lang ang inaatupag mo. Di ba sinabi ko na? Yung tindahan mo, hayaan mo na lang ang tagapangasiwa natin. Ang mag-asikaso para sa'yo. Hindi mo sinabi na maganda ang babae, mabuti pa ang ugali. Kung ganoon, agad-agad mo siyang ligawan. Kung hindi, baka maunahan ka pa ng iba pagkatapos ng ilang panahon. Ma, yan ba ay bagay na madali ang gawin? Ikaw naman. Sa loob ng maraming taon, wala ka man lang naging babaeng gusto. Ngayong mayroon ka na sa wakas. Ayaw mo pa ring manligaw. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Ano ba ang ugali ng batang yan? Siya. Xiao Yu. Ang ngiti niya. Mas maganda pa sa rosas ni Freud sa ilalim ng araw. Mas matatag pa kung sakaling pumunta siya sa bulaklakan. Lahat ng bulaklak doon na namumukadkad ay mawawalan ng kulay dahil sa kanyang pagdating. Alam ko nang gaano kaganda ang babaeng gusto mo. Hindi ko naisip na bigyan si Momo ng bagong ama. Sa ngayon, hindi ko nararamdaman na ang pamilya namin ni Momo ay kulang sa anuman. Pero, Ma, parang hindi niya ako kailangan. Kahit anuman, subukan mo muna bago ka sumuko. Kahit hindi mo siya makuha, iyon ay patunay ng pagmamahal mo. At mayroon kang maipapaliwanag. Subukan mo. Ngayon, ipagbuni natin ang muling pagsasama-sama nating apat. Tagay. Yuy, mula nang ikaw ay nagpakasal at nagkaanak, matagal na tayong hindi nakalabas ng ganito. Kung hindi dahil nakatulog si Momo, sino ang makakapag-aya sa iyo? Sige, iinom ako bilang parusa. Wow. Paminsan-minsan lang tayong makalabas, kaya't dapat sulitin natin ito. Maglaro tayo ng spin the bottle, kung kanino tumapat. Siya ang dapat sumubok ng isang malaking hamon. Sige, sige. Ako, Xiao Ye, bibigyan kita ng malaking parusa. Parusahan kita na magpahayag ng pag-ibig sa susunod na taong magmemensahe sa iyo. Anong klaseng malaking hamon yan? Kung ngayong gabi, walang magmemensahe kay Yu, hindi ba't makakaiwas siya? Sige, papalitan ko. Palitan natin na. Sino ang nagsabing wala? Heto na. Yuye, tingnan mo kung sino. naku, may anak na ako. Hala, tingnan mo, tingnan mo. Sumunod sa taya. Bilis, tingnan mo muna. Sige, sige. Kahit ano pa man, kailangan mong subukan muna bago mo sabihin hindi kaya. Kung mananalo ka man o hindi. Iyon ay magiging patunay ng pagmamahal mo sa kanya. Tulog ka na ba? Kumusta ang pahinga mo ngayong araw? Kailan ka pupunta para tingnan ang mga bulaklak? Freud,
Handa ko na para sa iyo, Yiyue. Siya ba yung may-ari ng tindahan ng bulaklak? Mag-text ka sa kanya agad. Hindi pwede, baka magkaroon ng maling akala. Anong masama sa maling akala? Parehong single naman kayo at saka, sa tingin ko, alam ko na sa pagtingin niya sa iyo. May gusto talaga siya sa iyo. Mag-text ka na. Hindi ako magte-text. E di maglaro na lang tayo uli. Tara na. Tara, bato-bato pick. Ako ang iinom. Ulit. Siyempre, ako ang magbabantay sa kaligayahan ni Weiyu. Hello. Xiao Yui, nasaan ka? Nasa Wanzong Itzy ako, ikaw. Pupunta ako diyan. Lin Huijin. Malamig ang hangin sa gabi, uminom ka ng alak, baka magkasakit ka kung ganito ka lang. Hindi ka naman uminom ng sobra ngayon, di ba? Hindi naman masyado. Siguro. Ganito karami. Bakit mo pa ako pinadalhan ng mensahe noon? Mensahe. Sa susunod na lang tayo manood ng Bulaklak, mas gusto kitang makita ngayon. Grabe talaga si Xiaojing, ang gulo-gulo niya. Pasensya na, naglalaro lang kami at naabala ka pa. Napumunta ka pa rito sa gabi. Akala ko, interesado ka rin sa akin. Ano ang sinabi mo? Wala, ihahatid na kita pauwi. Parang narinig ko kanina. Sinabi ni Lin Huijin na interesado siya sa akin. Baka nga lang talagang lasing na ako. Ara na. Uminom ka, ihahatid na kita sa loob. Hindi na, makakapasok naman ako mag-isa. Okay ka lang ba? Okay lang. Huwag kang kikilos ng ganyan, ihahatid na kita sa loob. CJ, Dito. Marsu, natutulog na siyang Master Momo. alaynan. Uwi na muna ako. Dinala mo na ako rito, pasok ka muna sandali. Sage. Uminom ka, bagong luto ni tita ang pang-alis ng hangover. Salamat. Salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Xiao Yu, hindi natin kailangan palaging magpasalamat. Ano? Huwag kang gagalaw, lalagyan kita ng gamot.
Mukhang medyo malala ang pagkakapiit. Medyo masakit kapag inaaplian at minamasahe. Pero mas mabilis itong gagaling. Okay na. Akala ko mahusay lang si Teacher Ling sa pag-aalaga ng halaman. Magaling din pala sa pag-aalaga ng tao. Siyempre naman. Yung tao. Hinahabol ka pa ba ng ex-husband mo? Kamakailan, wala. Mabuti naman. Kung sakali. Gusto niyang makipagbalikan sa'yo. Lumuhod para makiusap. At tatuloy na gustong makasama ka. Makikipagbalikan ka pa ba sa kanya? Lalo lang niya akong mapupuot. Sa relasyon, kapag pinatawad mo ang isang tao ng isang beses, parang binigyan mo siya ng walang hanggang pagkakataon na saktan ka. Hindi ko ibibigay ang puso ko sa isang taong nasaktan na ako. Kung sakali. Kung ngayon. May manliligaw sa'yo, tatanggihan mo ba siya? Depende sa sitwasyon. Kung ayaw ko sa kanya, syempre tatanggihan ko. Ayaw mo ba sa akin? Syempre hindi kita ayaw. Kung ngayon ako manliligaw sa'yo, pwede bang isaalang-alang mo ako? Ako, Pesensya na. Bigla ba masyado? Mula nung araw na. Nakita ko na hinahabol ka pa rin ng ex-husband mo. bitiwan mo. Lagi kitang kinakabahan. Naisip ko lang. Pwede ba kitang protektahan bilang isang mas malapit na tao? Xiao Yu. Mahal kita. Alam kong malakas ka. Baka hindi mo na kailangan ng proteksyon ko. Hindi ka kailangang magbigay ng sagot ngayon. Maghihintay ako. Yuyu. Mawawala na ba talaga kita? Sabihin mo. Boss Shen, sinunod ang utos mo, imbestigahan si Bossu. Yung madalas niyang bulaklakan, yung may-ari. Kilala lang niya si Bossu ng isang taon. Isang taon. At nalaman namin na yung anak ni Bossu, 5 taong gulang na, tinanong ko yung doktor doon. Sa pagkalkula ng oras, si Sumo ay tiyak na anak mo. Ano? Kaya si Yuyu. Si Yuyu ang nagdadalang tao ng anak ko. Boss Shen, yung dating assistant mo sa kumpanya, may kailangan sa'yo. Liu Sixi. Ano ang kailangan niya? Sinabihan kita, huwag siyang papayagan. Na pumasok sa Shen Group. Boss Shen, huwag mo akong iwan. Hindi ko kayang mawala ka. Liu Sixi. Sinabi ko sa'yo, huwag mo na akong guluhin. Bakit? Boss Shen, hindi ka na niya mahal. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Si Yuyu ang mahal ko. Sasabihin ko sa'yo, Liu Sixi, kahit na hindi na siya bumalik sa akin, hindi pa rin kita pipiliin. Bakit? Bakit ikaw, Su Xiaoyu? Mayroon ka na ng lahat. Bakit mo pa ako kinukumpetensya? Shen Muhan. Ikaw ang unang nagbigay sa akin ng pag-asa. Bakit mo winasak? Wala na akong natira.
Hindi ka sumundo kay Momo ngayon? Gusto kumain ng cookies ni Momo, pinabili ko yung kasambahay. Dumaan muna sa kindergarten para sunduin si Momo. Para pumili si Momo. Malamang dadalhin na si Momo dito sa Bulaklakan. Sige, matagal ko nang hindi nakikita si Momo. May bagong dating na mga buto ng bulaklak sa tindahan ngayon. Noong nakaraan, sinabi ni Momo na gusto niyang magtanim ng halaman. Kung ikaw ang magiging guro niya, hindi ba't? Mas mabilis siyang magiging magaling kaysa sa akin. Si Momo, mag-aral magtanim. Ikaw naman, mag-aral mag-arrange ng bulaklak. Sakto lang yon, di ba? Kung gusto mo ring matuto, pwede kitang turuan. Anong ginagawa mo dito? Yuyu, gusto kitang ligawan muli. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Hindi na kita pababayaan na mag-isa sa mga problema. Hindi ba malinaw na yung sinabi ko noon? Hindi, Yuyu. Si Momo, anak natin, di ba? Bakit mo sinabing hindi ko siya anak? Yuyu, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo, pwede ba? Hindi ko nahahayaang masaktan kayong muli. Basta't lumayo ka sa akin at sa anak ko. Hindi kami masasaktan. Kaya kong alagaan ang anak ko ng mag-isa. Hindi mo na kailangang mag-alala. Kahit hindi mo na ako mahal, paano naman ang bata? Hindi ba kailangan ng bata? Ang sarili niyang tunay na ama. Gusto mo bang ang isang estranghero ang maging ama niya? Shen Muhan, sinabi ko na. Ako lang ang magulang ng batang ito. Wala kang kinalaman. Paano naman walang kinalaman? May kinalaman ako. Yue, ipinanganak mo siya. Ibig sabihin, mahal mo pa rin ako, di ba? Momay. Halika rito, Momo. Ako ang daddy mo. Momo, gusto mo bang magkaroon ng daddy? Pwede ba? Na bumalik ang daddy sa piling ninyo? Ako na ang magbabantay sa inyo. Shen Muhan, huwag kang magpakalabis. Kung daddy mo ako, bakit wala ka noon? Sa piling namin ni Mommy? Bakit ngayon ka lang sumipot? Kasi noon, nagalit si mommy sa akin. Hindi pa rin niya ako napapatawad hanggang ngayon. Momo, pwede mo ba akong patawarin? Ayoko. Masama ka kay Mommy. Ayoko sa'yo bilang daddy. Lumayo ka kay Mommy. Huwag mo na siyang sasaktan. Momo, sumama ka muna kay tita bahay, okay? May kaunting bagay pa kailangan asikasuhin dito ang nanay mo. Shen Muhan, itigil mo na yung pag-asa mong walang saysay. Anak ko si Momo. Hindi mo kailangang pakialaman. At saka, ang usapin nating dalawa. Huwag mong idadamay ang bata. Ipinanganak ko si Momo dahil sa siya ang aking tunay na anak, anak ko. Hindi dahil may nararamdaman pa ako para sa iyo. Noon, minahal kita. Ngunit hindi mo dapat habang hindi mo mapakawalan ang taong mahal mo. Ginugugol mo lang ang aking damdamin. Yue, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Shen Muhan, hindi na ako babalik. Ang pagpupumilit mong ganito ay nakakadiri lang sa aking paningin. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa harap ko. Kung gagawin mo iyon, kaunti lang ang aking pagkamuhi sa iyo.
Nakikita mo palagi akong nasa ganitong nakakahiyang sitwasyon. Talagang pasensya na. Sinabi ko na noon, hindi mo kailangang laging magpasalamat sa akin. At hindi mo rin kailangang laging humingi ng tawad. Yung tanong mo sa akin noon. Nagdesisyon na ako. Sabihin mo, Huijin, salamat sa pagmamahal mo sa akin. At salamat din sa pag-aalaga mo kay Momo. Marahil, may kaunting pagkagusto rin ako sa iyo. Ngunit may ilang daang aking kailangang tahakin ng mag-isa. Hindi ama ang kailangan ni Momo, kundi ang taong tunay na magmamahal sa kanya at hindi siya bibigin. Nandyan naman ako. Sapat na iyon. At para sa akin, ang pag-ibig ay hindi ang tanging kaligtasan. Xiao Yu, nagdesisyon mo na ba talaga? Huijin, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. At ako at si Momo ay magiging masaya rin. Naiintindihan ko. Xiao Yu, ay respeto ko ang desisyon mo. Kaya, tayo sa hinaharap. Magkaibigan pa rin ba? Siyempre. Una na akong aalis. Ina, bakit po kayo narito? Nakita mo na lahat. Naalala ko yung sarili ko noong bata pa ako sa babaeng ito. Ma. Nag-isa ka rin noon. Pinag-aral mo ako ng mag-isa. Noong hiniwalayan ko ang tatay mo't dinala kita. Maraming nagpayo sa akin. Maghanap daw ako ng ibang asahan. Pero alam ko, kaysa magsugal sa hindi tiyak na kinabukasan, mas mabuti pang hawakan ko ng mahigpit ang manibela ng buhay. Guess ko na, Ma. Arerepeto ko ang lahat ng desisyon niya. Kung ngayon, hindi ako pwedeng maging kasintahan niya, mananatili na lang akong kaibigan, nakatayo sa likuran niya. Tara na. Malamig na ang mga ulam sa bahay. Nga pala. Isama mo silang mag-ina sa bahay minsan para kumain. Ako, gustong-gusto ko yung babaeng iyon. Shenmuhan. Bakit hindi mo ako mahal? Bakit ayaw mo sa akin? Mahal kita, Boss Shen. Magtayo tayo ng pamilya. Boss Shen. Si Liu Zizi ang may kasalanan, kung hindi niya noon. Pinilit na umangat sa pwesto, hindi siya magkakaganyan. Ganito na siya. Boss Shen. Boss Shen, haha. Boss Shen. Ikaw ngayon. Lahat kasalanan ko. Nasira ko na si Yuyu. Ginawa kitang tanga. Ako. Lahat ng kasalanan. Sa akin lahat. Ako na ang magwawakas nito. Ma, saan tayo pupunta ngayon? Elnat,
Ngayon, pupunta tayo sa Sipadan Island. Isasama kita mag-dive. Yehey! Si Shenmuhan, pangulo ng Shen Group, nag-anunsyo ng pag-alis sa negosyo. Sinabi niya sa publiko, hindi na siya babalik sa Shen Group. Ang dating katulong niyang si Liu Cixi, dahil sa stress, nabaliw at dinala sa mental hospital. Nanay, nakita kita. Gusto ko ring maging kasing astig mo, nanay. Kaya kailangan magsumikap ang ating Momo, halika na. Ang pag-aasawa ay pagpipilian, hindi sagot sa buhay. Hindi tayo kailangang umasa sa sinuman. Hindi tayo kailangang umasa sa sinuman. Ang iyong malaking buhay. Hindi ang karaniwang kagandahan, ang iyong malaking buhay. Hindi ang karaniwang kagandahan o ang perfectong pag-aasawa. Kundi ang ating malayang kaluluwa, kundi ang ating